여러분 안녕하십니까? Magandang gabi po sa inyo lahat. 여러분 이렇게 오늘 너무나 많은 좋은 공연을 보여주셔서 감사합니다. Maraming salamat po sa pagpapakita ng napakaraming magagandang mga performance ngayong gabi. 오늘 너무 이렇게 이 수양회가 아름다운 것 같습니다. Napakaganda po ng retreat dito. What a beautiful retreat is this. Napakagandang retreat ito. God bless you. God bless you. 자 오늘은 누가복음 10장 25절부터 37절까지 읽어보겠습니다. Muli, Luke chapter 10 mula verse 25 hanggang 37. Luke chapter 10 verse 25. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, Anong nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi niya sa kanya, Matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Tatapat siya, na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, At sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, Isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon din paraan, ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Natapat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya ay makita niya ay nagdalang habag. At lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alag. At siya ay isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya ay inalagaan. Nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay ng tuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya at sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka at gayon din ang gawin mo. 오늘도 우리 누가복음 6장 10절을 좀 살펴보겠습니다. Ngayong araw din po, tingnan po natin ang Luke chapter 10. 오늘 저녁에 이렇게 우리 남경현 목사님께서 맛있는 이 베트남 국수를 사주셨습니다. Kaninang gabi, linibre kami ni Pastor Nam ng masarap na Vietnamese noodles. SM에 가서 진짜 맛있는 거를 많이 먹었습니다. Pumunta kami sa SM at kumain ng masarap, na marami. 그래서 이제 이 돈을 지불하는데 Nung mag-check out na ng bill, 제가 이제 지불하겠다고 하니까 sabi ko, ako na lang po magbayad. 윤 목사는 어제 말씀을 기억 못하느냐 하더라고요. Pastor yun, sarili mong mensahe, hindi mo maalala kagabi? 가만히 보니까 내가 말씀 전해놓고 내가 기억을 못하더라고요. Doon ko nalaman na, oo nga, ako pala yung nagmensahe noon, tapos hindi ko naalala. 그래서 남경현 목사님께서 이렇게 사주셨습니다. Kaya si Pastor Nam po ang nanlibre. 참 은혜가 좋은 것 같습니다. Maganda talaga ang biyaya, no? 오늘 오늘 여기에 이렇게 율법사하고 예수님이 대화를 나누는데 Ang usapan ngayon ay si Jesus at ang tagapagtanggol ng kautusan. 여러분 이 성경은 마음의 세계를 나타내고 있거든요. Ang Biblia ay nagpapakita ng mundo ng puso. 여러분이 하나님의 마음의 세계를 알게 되면은 Kung malaman ninyo ang mundo ng puso ng Diyos, 신앙이 굉장히 편해집니다. spiritual buhay ay magiging sobrang komportable. 여러분 하나님은 여러분이 천국에 오기를 굉장히 바라시거든요. Ang Diyos kasi, gusto niya pumunta kayo sa langit. 그러면 천국 가는 길을 쉽게 만들어 놨겠습니까? 어렵게 만들어 놨겠습니까? Kung ganun, ang daan papuntang langit ay ginawa niya kayang madali o mahirap? 아주 쉽게 만들어 놨다는 거죠. Sobrang dali niya ginawa. 왜냐하면 어려우면은 못 올 수 있으니까. Bakit kasi kung mahirap, baka may hindi 그래서 makapunta. 하나님은 여러분이 천국에 오는 길을 아주 쉽게 만들어 놨다. Kaya ginawa ng Diyos ang daan papuntang langit na napakadali. 근데 사람들은 굉장히
어려운 길을 택하고 있다는 것입니다. Ngunit ang mga tao ay sadyang pumipili ng napakahirap na landas pa rin. 그럼 하나님이 여러분이 신앙을 하는 길을 쉽게 만들어 놨겠습니까? 어렵게 만들어 놨겠습니까? Ang spiritual na buhay ay ginawa kaya ng Diyos para mabuhay tayo ng madali o mahirap? 하나님은 신앙의 길도 아주 쉽게 만들어 놨다. Tungkol din sa daan ng spiritual na buhay, ginawa ito ng Diyos ng napakadali. 하나님이 여러분이 신앙을 잘하기를 바라기 때문에 Dahil ninanais ng Diyos na magkaroon kayo ng magandang spiritual na buhay, 신앙을 하는 길을 아주 쉽게 만들어 놨다는 거죠. ang daan patungo sa spiritual na buhay ay napakadali niyang ginawa. 오늘 여기 이제 그 율법사가 예수님에게 왔는데 Dito may isang tagapagtanggol ng kautusan na lumapit kay Jesus. 근데 이 율법사가 무엇을 질문했느냐 하면은 Ano po ba ang tinanong ng tagapagtanggol ng kautusan? 이 율법사 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 그랬어요. Sabi dito, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? 자, 이 사람은 지금 무엇을 얻고 싶어 합니까? Ano po ba ang nais niyang matanggap? 영생을 얻고 싶어 한다. Nais siyang makatanggap ng buhay na walang hanggan. 그렇죠? Tama po ba? 자, 영생을 얻고 싶어 하는 사람은 영생이 없는 사람입니다. Ang taong nagnanais tumanggap ng buhay na walang hanggan ay isang taong wala pa kasing buhay na walang hanggan. 맞습니까? Tama po ba? 나는 부자가 되고 싶다. 그 말은 내가 부자가 아니라는 뜻이거든요. Ako gusto kong yumaman, meaning hindi ako mayaman. 자, 나는 결혼을 하고 싶습니다. 그 말은 결혼을 못했다는 말이죠. Ako gusto ko pong mag-asawa. Ibig sabihin, hindi pa ako nakapag-asawa. 자, 나는 대학에 가고 싶습니다. 그러면 대학을 못 갔다는 말이죠. Gusto ko pong pumasok ng college. Ibig sabihin, hindi pa ako nakapasok ng 여러분 college. 제 말 이해됩니까? Naintindihan niyo po ba yung logic na to? 사람들은 자기가 갖고 있지 않는 것을 갖기를 원한다는 것입니다. Ang hinihingi ng mga tao ay ang bagay na wala sa kanila, kaya 이 hinihingi. 율법사는 지금 영생을 얻기를 원하고 있는데 그 말은 영생이 없다는 말입니다. Tagapagtanggol ng kautusan ngayon ay nanghihingi ng buhay na walang hanggan, which means wala siyang buhay na walang hanggan ngayon. 여러분, 이 사람은 율법사입니다. Siya nga pala ay isang tagapagtanggol ng kautusan. 하나님의 율법에 대해서 많이 공부했고 가르치는 전문가란 말입니다. Tungkol sa kautusan ng Diyos, professional, researcher, pinag-aralan, siya ay professional. 그럼 이 사람이 율법을 지키고 또 율법을 통해서 영생을 얻어보려고 많이 노력해봤지 않겠습니까? Kung ganon, hindi din kaya siya nagsikap ng maraming beses makatanggap ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kautusan na pinag-aaralan niya ng mabuti? 하지만 이 사람이 아무리 노력을 해도 그 율법으로 영생을 얻지 못했다는 것입니다. Ibig sabihin ng tanong na ito, gaano man siya nagsikap ay hindi pa rin niya natamo ang buhay na walang hanggan. 그 말은 이 사람이 실패자라는 뜻입니다. Ibig sabihin ang taong ito ay bigo na tao. 자, 사람이 실패를 하는 이유는 하나님께서 실패를 허락했기 때문입니다. Ang dahilan po na nabibigo ang tao ay dahil pinayagan ng Diyos mabigo ang tao. 자, 하나님의 인생에게 많은 실패를 허락했느냐? Bakit ba pumapayag ang Diyos mangyari ang maraming kabiguan sa buhay? 자, 그것은 마음을 낮추게 하기 위함이었다는 거죠. Yun ay upang bumaba ang puso natin. 여러분 실패를 했으면 마음이 낮아져야 되는 거 아닙니까? Kung mabigo tayo, hindi po ba dapat bumaba ang puso natin? 그래요, 안 그래요? Ganun po ba? Hindi. 근데 실패를 해도 마음이 안 낮아지는 사람들이 있다는 것입니다. Ngunit may mga taong nabigo na nga, hindi pa rin bumababa ang puso. 지금 이 사람은 율법을 통해서 영생을 얻는 것에 실패했는데 Siya ay nabigo na nga makatanggap ng buhay na walang hanggan kahit sumunod sa kautusan. 성경에 보니까 이 사람이 예수를 시험하여 그랬습니다. Ngunit sinasabi sa Biblia na upang subukin si Jesus. 시험한다. Subukin. 그죠? Diba? 자, 여기 예수를 tinutukso. 시험한다는 말은 무슨 뜻입니까? Ano ibig sabihin ng tinutukso si Jesus? 여러분, 높은 사람이 낮은 사람을 시험할 수 있는 것입니다. Ang sinusubok ay pwedeng gawin lang ng mas mataas sa mas mababa. Diba? 그렇죠? Diba? 자, 이 지금 율법사는 망했음에도 불구하고 마음이 예수님보다 높다는 것입니다.
Itong tagatanggol ng kautusan, kahit ang puso niya ay matagal ng bigo, ang puso niya ay mas mataas kaysa kay Jesus. 자, 여러분, 배가 부른 사람은 어떤 음식의 맛도 못 느끼게 하나님은 만들어 놨습니다. Linikha ng Diyos ang tao na pagkabusog ka na ng sobra, gaano man kasarap, ay hindi mo malalasahan din. 예, 우리 이렇게 김천대학에 많은 외국 학생들이 있습니다. Sa Kim Chan University, marami po kami mga foreign student. 예, 31개국에서 학생들이 왔습니다. From 31 different countries, iba't ibang mga lahi. 예, 그 중에는 뭐 이 아시아에서 온 학생도 있고 또 아프리카에서 온 학생도 있습니다. Meron din mga estudyanteng Asian, meron din mga galing sa Africa, 또 이집트, 레바논에서 온 학생도 있습니다. meron din galing Egypt, Lebanon, 또 어떤 학생 키르기스탄에서도 왔습니다. meron din galing Kyrgyzstan, 예, 부룬디, 루안다, 뭐 나이지리아 많이 왔습니다. Burundi, Rwanda, Nigeria, marami. 그리고 우리 한국의 많은 학생들이 김천대에서 공부하고 있습니다. At marami din po mga local Korean student ang nag-aaral sa Kim Chan University. 그래서 저는 이제 이 김천대학에 있는 유학생들을 선교 학생으로 만들었습니다. Kaya ginawa ko lahat ng mga foreign students sa Kim Chan University na mga missionary school student. 저는 케냐에서 10년간 선교학교를 했었거든요. For 10 years din po ako ay nag-manage ng missionary school sa Kenya. 제가 김천대학에 가는 것은 돈을 벌거나 직장 생활을 하러 가는 게 아니거든요. Ang pagpunta ko sa Kim Chan University ay hindi upang kumita ng pera o makahanap ng trabaho. 박옥수 목사님 저보고 복음 전하라 그러셨거든요. Sinabi ni Pastor Oxopag sa akin, mangaral daw ng ebanghelyo 모든 교수님들과 직원들과 또 학생들에게. sa lahat ng mga professor, mga faculties, and mga estudyante. 그리고 제자를 키우라 그랬거든요. And then nurture your students. 그래서 제가 이렇게 사역을 하면서 가장 좋았던 것이 뭐냐면은 Sa aking ministro, ang pinakakinatuwa ko ay 여러분 저는 언제 제일 보람을 느끼냐면은 일꾼을 키우는 데서 보람을 많이 느꼈습니다. alam niyo pa kung kailan ko nararamdaman ang pinaka-greatest parang accomplishment? Once, tuwing may bagong lingkod o nagsasaksi sa discipleship. 정말 평범한 학생들을 이렇게 훈련해서 그들이 믿음의 일꾼이 되는 걸 볼 때 가장 기뻤습니다. Kung ang mga ordinaryong estudyante ay kabayin, i-train hanggang sa maging dakilang lingkod ng Diyos, sobrang laking kaligayahan ang nararamdaman namin. 내가 복음을 전하는 것도 굉장히 기쁘지만 Siyempre, masaya din ang pangaral ng Ebanghelyo. 내가 복음을 전해서 구원받은 사람이 또 훈련을 받아서 그들이 복음을 전해서 또 구원의 역사가 막 일어나는 걸 보면은 한없는 기쁨이 일어나는 것을 봤습니다. Pero pag nangaral ka ng Ebanghelyo at ang taong naligtas sa pamagitan nito ay nag-training at naging pangaral din ng Ebanghelyo at sa pamagitan niya maraming mga taong naliligtas, ang pagmasdan, tanawin na ito ay nagdudulot ng hindi matantong ligaya. 예, 그래서 저는 우리 박옥수 목사님께서는 취미가 있는데 취미, 호비. May habit si Pastor Park. 박 목사님의 취미는 사람을 모아서 훈련하는 것입니다. Ang habit ni Pastor Park, mag-gather ng mga tao at i-train sila. 예, 그래서 한 사람의 정말 복음 전도자를 키우기 위해서 그분은 인생 전체를 다 투자하시는 분이거든요. Na para mag-produce ng isang tagapangaral na ebanghelyo, buong buhay niya ay ini-invest niya. 그래서 목사님 우리 보고도 너희도 그렇게 살아라 하시거든요. Kaya sinabi ni Pastor sa aming mag-asawa din, kayo rin ay mabuhay ng ganoon. 저는 뭐 이렇게 사역지를 17번 옮겼습니다. Ako, 17 times po akong nalipat ng mission field. 예, 그래서 뭐 자주 많이 옮겼습니다. Madalas po akong lumilipat-lipat. 예, 어떤 곳에는 가서 개척도 했고, Meron doon na pioneer, 예, 또 어떤 곳에는 가서 땅도 샀고, meron din lugar na nabilhan ko ng 또 lupa, 어떤 곳에는 가서 이렇게 집도 지었고, may mga lugar naman na natayuan ng simbahan, 예, 어떤 곳에는 가서 또 이렇게 잃었던 땅을 찾기도 했고, may mga church naman na na-retrieve ang naagaw na lupa, 또 연수도 이렇게 받았고. and then nakatanggap din ng mga retraining. 예, 하지만 그곳을 떠났을 때 내게 남는 것은 없었습니다. Ngunit
Tuwing umalis ako sa bawat field na yon, walang naiiwan sa akin. 근데 거기 남는 거는 하나님이 내게 역사하신 것밖에 남지 않았어요. Ang tanging naiiwan lang sa akin ay kung ano ang naging kilos ng Diyos sa buhay ko. 저는 아프리카에 갈 때 제가 많은 일을 하고 싶었습니다. Nung ako ay naisuko sa Africa, ginusto ko pong gumawa ng maraming trabaho. 또 나름 열심히 살았습니다. At kahit papaano, nabuhay ako ng masipag. 저는 아프리카에 16년을 살았는데 16 years po akong nabuhay sa Africa. 제가 한국에 돌아왔을 때 Pagbalik ko sa Korea, 이렇게 목사님께서는 네가 아프리카를 다 망쳤다 그러셨습니다. sabi ni Pastor, sinira mo ang buong Africa. 그리고 네가 정말 그곳에 많은 사람들을 망치고 왔다 그랬어요. At sinabi niya, maraming mga tao doon ang nasira dahil sa iyo. 그래서 이제 저는 처음에 그 말을 이해를 못했는데 Noong una, hindi ko maintindihan ang salitang yun. 그러면 내가 아프리카를 망칠 것을 아셨으면 왜 나를 보냈나? Kung alam mo naman pala na taga-sira ako na Africa, bakit mo ba ako sinugo sa Africa? 그러면 나에게 남는 것은 무엇인가? 나에게 남는 것은 무엇인가? Ano ba ang natitira sa akin at the end of the day? 그런데 하나 발견되는 게 있었습니다. Pero may natagpuan akong isa. 하나님은 나를 망하게 하려고 아프리카에 보냈구나. Sinugo pala ako ng Diyos sa Africa upang ako ay pabagsakin. 하나님은 나를 무너뜨리는 것이 하나님의 뜻이었습니다. Ang pagpapabagsak sa akin, ang siya palang kalooban ng Diyos. 하나님 우리에게 율법을 주신 것은 Ang pagbibigay ng Diyos ng kautusan sa atin 율법을 지키라고 준 것이 아니었습니다. ay hindi niya binigay para sundin natin ang kautusan. 어리석은 사람들은 율법을 지키려고 합니다. Ang mga mangmang na tao ay nagpipilit, sumubok, sumunod dito. 그것은 하나님의 마음을 모르기 때문입니다. Yun ay dahil sa hindi alam ang puso ng Diyos. 하나님이 율법을 주신 것은 Ang dahilan ng pagbibigay ng Diyos ng kautusan 죄를 깨닫게 하려고 주신 것입니다. ay upang makilala ang kasalanan. 자, 죄를 깨닫게 되면은 Kung makilala ang kasalanan, 그 사람은 예수님에게 나올 수밖에 없습니다. ang taong yon ay automatically lalapit kay Jesus. 자, 하나님께서 나에게 사역을 시키신 것은 Ang pagtayo sa akin bilang lingkod ng Diyos. 제가 사역을 32년째 하고 있는데 Mga 32nd year na po ng aking ministeryo. 하나님은 사역을 통해서 내가 악밖에 없다는 것을 가르쳐 주시려고 사역을 시키신 것이었어요. Sa pamagitan ng aking pagmiministeryo, ginustong ituro ng Diyos na ako ay pawang masama lamang na parati. 하나님께서는 내가 아프리카에서 일하는 것을 원치 아니하셨고 Hindi ninais ng Diyos na may magawa ako sa Africa. 하나님께서는 아프리카라는 교실에서 나에게 일을 하고 싶으셨던 것입니다. Sa classroom na tinatawag na Africa, ginusto ng Diyos kumilos sa buhay ko. 나를 좋게 한 사람도 있고 나를 괴롭힌 사람도 있지만 May mga taong tumutulong sa akin, may mga taong nagpahirap din sa akin. 그것은 하나님이 사용하신 저의 선생님들이었습니다. Pero lahat ng mga taong yon ay mga guro ko pala na ginamit lang ng Diyos. 그들은 모두 하나님의 뜻에 의해서 하나님의 인도로 저에게 그런 일을 했던 것입니다. Lahat sila ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa gabay ng Diyos, nila lang ginawa iyon sa akin. 여러분 길을 건너다가 차가 딱 여러분을 부딪힌다면은 Habang naglalakad sa kalsada, kung kayo ay mabangga ng isang sasakyan, 여러분은 차를 미워하시겠습니까? 운전자를 미워하시겠습니까? sasakyan ba ang sisisihin ninyo o ang driver? 경찰이 차를 잡아갑니까? 운전기사를 잡아갑니까? Huhulihin ba ng polis yung sasakyan o yung nagmaneho ng sasakyan? 그렇죠? Di ba? 예. 왜냐하면은 차가 여러분을 부딪힌 것이 아니라 운전기사가 잘못을 한 거죠. Dahil hindi yung sasakyan ang humampas sa inyo, kundi ito ay dahil sa pagkakamali ng nagmaneho nito. 그렇죠? Tama ba? 자, 그와 마찬가지로 자, 사람들이 나를 좋게 하거나 해롭게 한 것이 아니라 Tulad nito, hindi yung mga tao ang tumulong sa akin o puminsala man sa akin. 이 세상의 모든 사람은 하나님이 조종하는 것입니다. Kundi lahat ng mga tao sa mundong ito ay
kinokontrol lang ng Diyos. 그래서 여러분에게 그런 일을 한 사람들이 한 것이 아니라 그들 속에 하나님이 그 일을 하게 하셨기 때문에 한 것이었습니다. Kaya ang mga taong yun, ginawa ang mga bagay na yun sa inyo, hindi dahil sa ginawa nila ito, kundi ang Diyos ang nasa loob nila na nagpagawa sa kanila ng mga bagay na yun. 여러분이 그 사람과 시비를 걸고 그 사람과 싸우는 것은 하나님을 인정하지 않기 때문입니다. Pero kung ang taong yon ang linalabanan ninyo, ang taong yon ang sinisisi ninyo, ito ay dahil hindi ninyo rin-recognize ang Diyos. 알겠습니까? Naintindihan niyo po ba? 여러분, 그것은 사람이 아니었다는 것입니다. Mga kapatiran, hindi po yung taong yun ang gumawa nun. 예, 그것은 하나님이었다는 것입니다. Yun ay ginawa ng Diyos. 자, 하나님께서 요셉의 형들의 마음 속에 요셉을 미워하는 마음을 일으키신 겁니다. Ang Diyos ang nagpausbong sa puso ng mga kuya ni Jose. Nakapuotan nila si Jose. 왜요? Bakit? 하나님의 뜻은 요셉을 가나안 땅에서 애굽으로 옮기는 것이 뜻이었기 때문에 Dahil ang kalooban ng Diyos ay ilipat si Jose mula sa Kanaan patungo sa Ehipto. 이 요셉이 아버지의 사랑을 받고 있었기 때문에 아버지는 절대 요셉을 애굽에 보낼 마음이 없었거든요. Si Jose kasi ay mahal na mahal ng kanyang ama. Kaya alam ng Diyos na hindi kusang papapuntahin ng ama si Jose sa Ehipto. 그렇죠? Di ba? 예, 사랑하는 아들을 어찌 애굽에 보내겠습니까? Bakit mo ipapapunta sa Ehipto ang minamahal mong anak? 하지만 하나님은 7년 대기근 때 이스라엘 백성들의 생명을 보존하고 그 후손에서 예수님이 태어나게 하셨기 때문에 Ngunit alam ng Diyos na sa 7 taon na taggutom, kailangan niya iligtas ang mga Israelita sapagkat mula dito magmumula ang binihi ni Jesucristo balang araw. 하나님께서는 또 아브라함에게 네 후손이 이방의 객이 돼서 4대간 그곳에 있겠다 하셨기 때문에 At alam ng Diyos, sinabi niya kay Abraham na ang mga anak mo ay magiging palaboy sa ibang bansa ng 4 na henerasyon. 하나님의 약속을 이루기 위해서 또 예수 그리스도께서 태어나게 하시기 위해서 요셉을 애굽에 보낼 계획을 세우셨다는 것입니다. Kaya para sa kalooban ng Diyos na ipanganak si Jesus balang araw, kinailangan niyang papuntahin si Jose sa Ehipto. 하지만 아버지 야곱은 요셉을 너무 사랑했기 때문에 애굽에 보낼 마음이 일절 없었단 말이에요. Ngunit ang amang si Jacob naman sa sobrang pagmamahal sa anak ay walang kahit konting intensyong papuntahin ang anak niya sa Ehipto ng kusa. 그래서 하나님께서는 형들을 사용하신 것입니다. Kaya ginamit ng Diyos ang mga kuya. 형들의 마음에 미워하는 마음을 줘서 Nagbigay siya ng puot sa puso ng mga kuya 요셉을 애굽의 그 대상들에게 파는 것입니다. upang mabenta nila si Jose sa mga 그래서 mangangalakal papuntang Ehipto. 가나안에서 이 애굽으로 옮기는 일을 이루신 것입니다. Kaya natupad ang plano na mailipat mula Kanaan to Ehipto si Jose. 자, 그러면 이 하나님의 요셉에게 하나님의 뜻을 이루는 데 쓰임을 받은 사람은 아버지입니까? 형들입니까? Kung gano'n, sino ang ginamit ng Diyos para matupad ang kalooban niya? Yung ama ba o yung mga kuya? 모르겠습니까? Hindi nyo alam? 형들입니다. Mga kuya. 그러니까 하나님의 뜻을 이룬 사람들은 형들이었다는 Sa totoo, ang tumupad sa kalooban ng Diyos ay ang mga kuya. 요셉에게 향하신 하나님의 뜻을 가장 가로막은 사람은 아버지였습니다. At ang pinakasagabal sa totoo, sa kalooban ng Diyos ay ang ama. 여러분, 하나님의 뜻을 가로막는 것은 선한 것이 아닙니다. Mga kapatiran, ang pagsagabal sa kalooban ng Diyos ay hindi po 자, mabuti. 하나님의 뜻을 이루는 데 쓰임을 받는 것이 선한 것입니다. Ang pagiging instrumento sa katuparan ng kanyang kalooban ang mabuti. 그래요, 안 그래요? Tama ba? Hindi. 그래서 이 형들은 정말 형들이 그 요셉을 위한 것이 아니라 하나님의 인도하심을 따라 요셉을 애굽에 판 것이었습니다. Kaya ang mga kuya, hindi sila ang nagbenta kay Jose, ngunit ayon sa gabay ng Diyos, ginamit niya ang mga kuya para matupad ang kanyang kalooban. 하나님이 형들을 사용하셨다는 것입니다. Inibig kasi ng Diyos ang mga kuya. 자, 이제 애굽에 요셉이 왔습니다. Dumating ngayon si Jose sa Ehipto. 자, 요셉은 보디발을 만났습니다. Na-meet niya si Potiphar. 보디발은 굉장히 이렇게 공유로운 사람이었습니다. Si Potiphar ay isang mabait na tao. 그래서 이 malawak ang puso. 사람은
히브리 노예지만 이 사람이 능력 있는 것을 보았을 때 가정 총무까지 승진을 시켜준 사람. Kahit siya ay aliping Hebreo, pero nung nakita niya ang kanyang potential, ginawa niyang house manager si Jose. 예, 그거 쉬운 일 아니거든요. Hindi po madali yun. 그렇죠? Di ba? 예, 자기 가까운 사람을 쓰지 노예를 자기 바로 밑에까지 승진시키는 경우는 없거든요. Usually, ginagamit nila yung mga malalapit na tao sa kanila. Hindi pwede yung mula sa alipin maging kanang kamay mo. 그래서 요셉은 좋은 이렇게 그 주인을 만나가지고 급속도로 이렇게 승진을 했습니다. Si Jose, nang napasa ilalim ng mabuting amo, ay mabilis na promote. 하지만 거기에 이렇게 사단의 역사가 있었습니다. Ngunit doon, may kilos din ni Satanas. 보통 이 사단은 여자를 통해 역사를 합니다. Kadalasan, kumikilos si Satanas sa pamagitan ng babae. 성경에 보니까 그렇더라고요. Sabi ng Biblia yun, ha? 이 보디발의 아내가 Yung asawa ni Potiphar, 이 눈병이 있었습니다. may sakit sa mata. 이 남편이 있을 때는 정상인데 Normal lang pag nandyan yung asawa niya. 요셉만 보이면 이 눈이 막 떨리는 그런 병이 있었습니다. May sakit siya na basta makita lang si Jose, nanginginig ang mata. 그래가지고 막 요셉을 유혹하는 거예요. Sinisimulan niyang tuksuhin si Jose. 근데 요셉은 아주 마음에 이 하나님이 굳게 서 있는 사람이라서 Si Jose naman, matibay na nakatayo ang Diyos sa puso niya. 그 거절했어요. Tinanggihan niya. 근데 어느 날 이 그 저기 뭡니까 그 사모님께서 그 집으로 오라는 거죠. Isang araw tinawag siya ni Madam sa bahay. 예, 서열이 자기보다 높기 때문에 안 갈 수가 없는 Dahil 거예요. mas mataas ang posisyon, hindi siya pwede tumanggi. 근데 막 이 부인이 요셉을 막 이렇게 잡으면서 아무도 보는 사람 없으니까 죄를 짓자는 거죠. At hinawakan ni Madam si Jose, wala naman nakakakita, tayo'y magkasala daw. 근데 요셉은 내가 이렇게 할 수 없다. Pero si Jose, hindi po pwede. 여기 당신과 나만 있는 것이 아니라 하나님이 보고 있는데 Hindi lang po ikaw at ako ang nandito, kundi may nakatingin ding Diyos. 내가 하나님 앞에서 어찌 득지하리까 그랬어요. At bakit ako magkakasala sa harapan ng Diyos? 그래서 도망갔습니다. Kaya siya ay tumakas. 그랬을 때 이 여자 요셉 겉옷을 딱 잡았는데 Noon hinawakan ng babae ang damit ni Jose. 겉옷을 버리고 도망을 갔습니다. Kaya hinubad niya na lang ito at tumakas. 자, 하나님이 마음에 있는 사람과 없는 사람의 차이인데 Ito ang pinakaiba ng mga taong may Diyos at wala sa puso. 자, 요셉이 죄를 안 지은 것은 여자에 대한 욕망이 없어서가 아닙니다. Ang dahilan kung bakit hindi nagkasala si Jose noon ay hindi dahil wala siyang pita tungo sa babae. 요셉도 나중에 결혼해서 자식을 낳거든요. Kita nyo si Jose, nag-asawa din yun, nagkaanak din yun. 자, 요셉이 여자에 대한 관심이 없는 것이 아니라 여자보다도 하나님이 보고 있는 게 더 무섭기 때문에 죄를 못 지은 것입니다. Hindi dahil sa wala siyang pagnanasa sa babae, kundi higit sa babae ay mas malaki ang takot niya sa pagtingin ng Diyos sa kanya, kaya hindi siya nagkasala. 자, 마음에 하나님이 없는 사람은 사람의 눈만 피하면 되지만 Ang mga taong walang Diyos sa puso, kailangan lang umiwas sa pananaw ng mga tao. 자, 마음에 하나님이 살아 있는 사람은 하나님을 피할 수가 없는 것입니다. Ngunit ang mga tao naman na walang Diyos sa puso nila, 그렇죠? Diyos ang palagi nilang 그러면 사람에게 죄를 짓기 전에 먼저 하나님에게 죄를 지어야 되는 것입니다. Kaya bago ka magkasala sa mga tao, kinakailangan yung puso mo ay nagkasala muna sa Diyos. 그래서 모든 사람은 사실은 하나님 앞에 죄를 짓는 것입니다. Lahat ng mga tao, sa totoo lang, sa harapan ng Diyos tayo nagkakasala. 하나님을 무시하기 때문에 죄를 짓는다는 것입니다. Ang pagkakasala natin ay nagmumula sa pagbabaliwala sa Diyos. 근데 요셉이 이제 도망을 갔는데 이 여자가 남편에게 거짓말을 합니다. Tumakas nga si Jose, ngunit ang babae ay nagsinungaling sa kanyang asawa. 그래서 이 남편이 그 말을 듣고 너무 화가 나서 요셉을 지하 감옥에다 넣어버립니다. Pagkarinig ng asawa sa sobrang galit, si Jose ay nakulong. 여러분 감옥에 가는 게 좋은 겁니까 나쁜 겁니까? Ang pagkakulong po ba mga kapatiran ay mabuti o masama? 예? 예? 안 좋은 겁니까? Hindi maganda? 정말 그럴까요? Kaya talaga? 성경엔 그렇게 말하고 있지 않습니다.
Di ganun ang sinasabi ng Biblia. 자, 성경에서 뭐라고 말했냐면은 Ang sabi po sa Biblia, 예, 여기 성경에 보니까 sabi dito sa Biblia, 예, 창세기 39장에 sa Genesis chapter 39, 여기 20절에 보면은 verse 20, 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 넣으니 그 옥은 왕의 제수를 가두는 곳이었더라. 요셉이 옥에 갇혔으나 at dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari at siya'y natira roon sa bilangguan. 자, 여기 23절에 Dito sa verse 23, 전옥은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 돌아보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라. 여호와께서 그의 범사에 형통케 하셨더라. hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginooy sumakay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpala ng Panginoon. 자, 요셉이 옥에 갇혔으나 형통하였더라 그랬습니다. Sinabi na si Jose ay nakakulong man, ngunit siya daw ay pinagpapala ng Panginoon. 여러분 요셉이 감옥에 간 것은 왜 간 것입니까? Bakit po kaya nakulong si Jose sa kulungan? 죄를 짓지 않아서 간 것입니다. Dahil hindi siya nagkasala, kaya siya nakulong. 만약 그 여자와 죄를 지었다면 감옥에 가지 않았을 것입니다. Kung nagkasala siya kasama ng babaeng yon, siya ay nakulong sana. 그러니까 Ay hindi nakulong. 사람들은 죄를 짓고 감옥에 안 가는 것을 형통하다고 합니다. Pero sinasabi ng Biblia na ang pagkakulong na hindi pagkasala ay pagpapala. 하지만 성경은 죄를 안 짓고 감옥에 가는 것을 형통하다고 합니다. Pero iniisip naman ng mga tao, ang pagkakasala pero hindi pagkakulong, yun ang mas mapalad. 저는 2005년부터 2008년까지 이집트에 있었습니다. Mula 2005 to 2008, ako ay nagstay sa 예, Egypt. 이집트에 가서 개척을 했습니다. Nag-pioneer ako sa bansang 그래서 Egypt. 열심히 아랍어도 배웠습니다. Masipag ako nag-aral ng Arabic. 예, 그래서 거기서 이제 막 복음도 전하고 Doon din ako nang-aral ng Ebanghelyo. 예, 사람들을 한 7, 80명 구원받아서 이제 교회가 됐습니다. Mga 70, 80 ang naligtasan, nagsimula kami ng simbahan. 예, 그리고 이스라엘 또 두바이, 시리아도 개척했습니다. At nag-pioneer pa ako sa Israel, sa Syria, hanggang sa Dubai. 예, 그래서 우리가 중동 지역도 만들었습니다. Kaya nagtayo din ako ng Middle East grupo namin. 또 우리 마하나임 신학교도 세웠습니다. Nagtayo pa ako ng Mahanaim Theology School. 그래서 이제 이집트 목사들 10명을 모았습니다. At nagtipon ako ng 10 Egyptian pastor. 그리고 이제 위성 방송으로 이제 막 박 목사님 말씀을 4천만 명에게 송출하려는 바로 직전이었습니다. At through satellite broadcasting, kami ay nasa last step na para ipalabas ang mensahe ni Pastor Park sa 40 million viewers. 정말 제 마음에 막 진짜 원 없이 복음 전했거든요. Sa puso ko, puspos na ako ng aral ng Ebanghelyo. 진짜 사하라 사막을 막 종횡무진 다니면서 복음을 전했습니다. Ang Sahara Desert, palagi kong linalakbay para pangaralan ng Ebanghelyo. 근데 경찰에 체포된 겁니다. Ngunit isang araw ako ay nahuli ng mga polis 그래서 이제 독방에 갇혔습니다. at nakulong sa solitary confinement. 뭐 밥도 안 주고 화장실도 안 보내주고 Na wala man lang binibigay ng pagkain, hindi man lang pinagsi-CR. 예, 정말 이렇게 제가 좀 섭섭했습니다. Actually, nagtampo ako doon. 하나님, 내가 복음을 위해서 이렇게 사는데 좀 지켜주시면 안 됩니까? Panginoon, nabuhay lang ako para sa Ebanghelyo. Ba't hindi niyo ako pinotektahan? 제 아내하고 자식들도 다 잡혀와서 감옥에 갇혔거든요. Isang araw, pati asawa at mga anak ko ay nakulong din at sa kulungan. 그때 하나님께서 이 말씀을 보여줬습니다. Noon, ibinigay ng Diyos ang salitang ito sa akin. 제가 박 목사님 통화를 했는데 Tumawag ako kay Pastor Park. 목사님 제가 체포됐습니다. Pastor, ako po ay nahuli. 아마 추방을 당할 것 같습니다. Maaaring ako po ay ma-deport. 영구 추방을 당했습니다. Deportation for good. 예, 저는 이제 영원히 이집트에 못 돌아가거든요. Ako magpakailanman ay blacklisted na sa Egypt. 돌아오면 우리 가족 다 죽이겠다 하더라고요. Sabi nila, pag bumalik pa daw ako, papatayin nila yung pamilya ko. 근데 제가 그 보고를 드렸을 때 Nang ito i-report ko sa kanya, 목사님께서 이런 말씀하셨습니다. sabi ni Pastor sa akin, 자네가 복음 전하다 감옥 갔는데 그게 뭐가 부끄러운 거야. nakulong ka habang nangaral ng Ebanghelyo. Anong nakakahiya doon? 괜찮아. Okay lang.
복음 안 전하고 감옥 안 가는 것보다 복음 전하다 감옥 가는 게 좋은 거야. Mas magandang makulong dahil sa pangaral ng Ebanghelyo kaysa sa hindi ka makulong dahil hindi ka nangaral ng Ebanghelyo. 아멘. Amen. 예, 거기에 많은 선교사들이 있었습니다. Marami pong akong mga kasamang misyonero doon. 예, 한국 선교사도 한 30명 있는데 May mga 30 Korean missionary noon. 예, 이 모슬렘이 무서워가지고 전도를 전혀 안 합니다. Dahil sa takot nila sa mga Muslim, hindi sila nangangaral. 저는 진짜 많은 사람들에게 복음을 전했거든요. Ako ay nangaral ng Ebanghelyo sa napakaraming tao talaga. 예, 그래서 저만 딱 체포됐습니다. Kaya ako lang yung nahuli nung araw na yon. 예, 그런데 목사님 그게 좋은 거라 하셨어요. Pero sabi ni Pastor, mabuti daw iyon. 그날 성경을 보는데 이 요셉의 것을 보았습니다. Habang nagbabasa ng Biblia nung araw na yon, dumating ako dito sa kwento ni Jose. 똑같은 이집트에서 Parehong Ehipto ang location namin. 지금부터 4,000년 전에 4,000 years apart. 저와 똑같이 감옥에 갇힌 사람이 있었는데 Merong isang lalaking nakulong din sa kulungan tulad ko. 그분은 요셉이었습니다. Ang pangalan niya ay si Jose. 하나님은 요셉이 옥에 갇혔으나 여호와께서 함께 하심으로 형통하였더라 그랬어요. Ngunit sinabi ng Diyos na si Jose ay nakulong man, ngunit ang Diyos ay sumasa kanya, kaya siya ay pinagpapala. 죄를 짓고 감옥에 안 가고 출세하는 것보다 Kaysa sa pagtatagumpay at hindi pagkakulong dahil kahit nagkasala ka, 죄를 안 짓고 하나님과 동행하면서 감옥에 가는 것이 형통한 것이다. mas mapalad daw ang walang mang ginawang kasalanan, ngunit nakulong dahil sa pangaral ng Ebanghelyo. 알겠습니까? Okay po ba? 여러분 감옥에 가도 됩니다. Mga kapatiran, pwede po tayong makulong. 돈을 잃어도 되고요. Pwede rin tayong malugi. 좀 친구를 잃어도 됩니다. Minsan pwede rin tayong mawalan ng kaibigan. 좀 여러분이 무시당해도 되고. Pwede rin kayong maliitin konti. 하지만 하나님을 섭섭하게 해서는 안 된다 이 말이에요. Gayunpaman, huwag ninyong palulungkurin ang Diyos. 자, 성경에는 시편 73편 28절에 Sa Awit chapter 74 verse 28, 여호와를 가까이 함이 내게 복이라 그랬습니다. sinabi na ang pagpapalapit sa Panginoon ay pagpapala. 그렇죠? Di ba? 자, 여호와를 가까이 함이 내게 복이라 그랬습니다. 어디지? 죄송합니다. 73편 Chapter 73 28절 verse 28. 하나님께 가까이 함이 내게 복이라. Sabi, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. 여러분 복은 하나님과 가까이 되는 게 복입니다. Ano daw ang good for me? Ang paglapit sa Diyos. 여러분 하나님과 멀어지는 것은 저주입니다. Ibig sabihin, ang paglayo naman sa Diyos ay sumpa. 여러분이 돈이 없어서 하나님과 가까이 할 수 있다면 돈이 없는 게 복입니다. Kung dahil sa kawalan ninyo ng pera ay lumalapit kayo sa Diyos, ang kawalan ng pera ay pagpapala sa inyo. 여러분이 돈을 많이 벌어서 하나님과 멀어진다면 그것은 저주입니다. Ngunit kung ang karamihan ng pera ang nagpalayo naman sa inyo sa Panginoon, ang perang iyon ay sumpa sa inyo. 여러분이 공부를 못해서 하나님과 가까워진다면 공부를 못하는 게 복입니다. Kung kayo ay napapalapit sa Diyos dahil mababa ang grades ninyo, ang kababaan ng grades ninyo, ang pagpapala ninyo. 아멘. Amen? 예, 공부 잘하고 하는 게 더 가까워지면 더 좋은 거지만. Siyempre, mas maganda. Mataas ng grades, malapit pa sa Diyos. 알겠습니까? Okay? 자, 여러분들 복의 개념이 성경은 다릅니다. Mga kapatiran, iba ang definition ng Biblia sa pagpapala. 제 마음에 이 하나님의 말씀이 들어왔을 때, Nang pumasok ang salita ng Diyos sa puso ko, 또 종의 말씀이 들어왔을 때, mang pumasok ang salita ng lingkod sa puso ko. 제가 감옥에 있었지만 너무 행복했습니다. Kahit ako ay nasa kulungan noon, tuwang-tuwa ako. 예, 뭐 진짜 하루 종일 시멘트 바닥에 자고, Buong araw nakahiga lang sa simento. 뭐 음식을 하루 종일 못 먹고, Buong araw walang makain kahit ano. 화장실에도 잘 안 보내줬지만, Hindi din pinapapunta sa CR. 예, 제가 막 거기서 막 찬송을 불렀습니다. Doon ako umawit ng himno.
내 영혼이 은총 입어 중한 재지 벗고 보니 할렐루야 막 그랬어요. Nang ang kaluluwa ko ay pinagpala at nakalaya mula sa kasalanan ko. Hallelujah! 그러니까 경찰들이 막 뛰어왔어. At nagsitakbuhan ng mga pulis. 너 미쳤나 하더라. Baliw na ba to? 그래 나 미쳤다. Yes, baliw ako! 그러니까 경찰들이 진짜 미쳤다 하더라. Sabi ng mga pulis, baliw nga talaga to. 여러분 우리가 많이 미쳤어도 너희를 위한 것이요. Kahit ako ay magpakabaliw, para sa inyo naman. 예, 우리가 온전하여도 하나님을 위한 것인데 Tayo ay magpakatuwid naman para sa Panginoon. 뭐 한번 미쳐봐도 괜찮은 것입니다. Pwede rin minsan masiraan tayo. 돈에도 미치는데 Sa pera nga, sira na kayo eh. 게임에도 미치는데 Sa games nga eh, addict na eh. BTS도 미치는데 Sa BTS nga eh, addict na eh. 그래 안 그래요? Di ba? 하나님께 미치는 게 훨씬 낫지. Mas magandang nasiraan ka sa Panginoon. 아멘. Amen? 그래 안 그래요? Di ba? 예? 망 이나살에도 미치는데 May mga baliw na nga sa mang inasal 졸리비에도 미치고 at baliw sa Jollibee 예, 돈에도 미쳐가지고 at baliw na sa pera. 여기 수양에도 못 오는 사람 있지 않겠습니까? Kaya nga ayaw umattend ng retreat. Di ba? 그거보다야 망하고 돈 못 먹고 망 이나살 못 먹고 수양에 오는 게 낫지. Kaysa doon, mas magandang bagsak ka, walang pera, kaya hindi maka-inasal, hindi maka-Jollibee, nakakapag-retreat naman. 망해서 여기 오신 분들에게 하나님의 축복이 있기를. Sa mga umattend dito, dahil bumagsak na sila, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. 망한 자들이여 여호와를 찬양하라. Mga bumagsak, purihin ang Panginoon. 할렐루야. Hallelujah. 못생긴 자들이여 여호와를 찬양하라. Mga pangit, purihin ang Panginoon. 가난한 자들이여 여호와를 Mga 찬양하라. mahirap, purihin ang Panginoon. 키 작은 자들이여 여호와를 Mga 찬양하라. pandak, purihin ang Panginoon. 뚱뚱한 자들이여 여호와를 찬양하라. Mga matataba, purihin ang Panginoon. 여러분 행복합니까? Happy na kayo? 이렇게 망한 자들을 행복하게 하는 능력이 말씀에 있습니다. Kita ninyo, nasa loob lang ng salita ang kaligayahan ng mga bumagsak. 예, 세상 사람들은 여러분을 보고 미쳤다고 Ang 합니다. tawag ng mga tao sa mundo sa inyo, sira ulo. 자, 여러분 잘 들어보세요. Pakinggan niyo pong mabuti ha. 자, 요셉이 감옥에 갔지 않습니까? Si Jose nakulong, di ba? 잘 승진하고 있다가 Very fast promotion dapat. 갑자기 추락을 한 겁니다. Isang bagsakan lang bigla. 예, 사람들은 그것을 불행하다고 합니다. Ang tawag ng mga tao doon, minalas. 여러분, 추락하는 것은 좋은 것입니다. Everyone, ang pagbagsak ay maganda. 여러분, 제 별명이 뭔지 압니까? Alam niyo ba kung anong nickname ko? 롤러코스터맨입니다. Roller Coaster Man. 진짜 좋지. 하도 이렇게 몇 번 왔다 갔다 하니까. Sobrang dalas kong taas baba sa buhay. 여러분 모두 추락하는 것에는 날개가 있었다는 걸 아십니까? Alam niyo po ba, lahat ng naglalanding ay may pakpak pa rin. 날개를 폈다가 꺾인 적이 여러 번 있었습니다. Ako, binuksan ko ang pakpak ko, nabalik nga lang madaming beses. 요새 조금 펴고 있는데 Nowadays, gumagana ng konti, 또 꺾으려는 분들이 많아요. pero marami pa rin gustong bumali ulit. 근데 꺾여도 돼요. Ba pwedeng mabali ulit? 여러분 추락하는 곳에 누가 있냐면 하나님이 기다리고 있어요. Everyone, kung saan kayo maglanding, ang Diyos ay laging nakaabang. 알겠습니까? Okay? 여러분 저는 32년 전에 필리피나를 사랑했던 사람입니다. Mga kapatiran, 32 years ago, ako ay isang minsang umibig sa Pilipina. I loved Filipina Minahal ko ang Pinay so much, so much. but I was rejected. Ngunit ako ay tinanggihan. She left me, Iniwan niya ako so I was broken. at ako ay na-broken. So I met the best wife. Kaya ako nakilala ang best wife ko. 알겠습니까? Di ba? 제가 그 자매를
잃어버린 것은 내 아내를 만나기 위함이었다 이겁니다. Ang pagkawalay ko sa sister na yun ay para makilala ko pala ang asawa ko. Yun daw. 그래서 저는 진짜 그 자매가 고맙습니다. Kaya ako, malaking pasasalamat sa sister na yun. 나를 뻥 차준 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. Salamat sobra sa pagsipa mo sa akin. 그래서 진짜 좋은 아내를 만났습니다. Kaya ako nakilala ang napakaganda kong asawa. 알겠습니까? Naintindihan niyo po ba? 예, 저는 이 필리피나를 제가 굉장히 존경합니다. Ako, laking respeto ko sa mga Pilipino. 그래서 저는 막 이렇게 잘 되기를 바랬어요. Kaya ginusto ko rin maging matagumpay ang buhay niya. 예, 축하 카드도 보내줬어요. Nagpadala pa nga ako ng congratulatory card sa kanya. 신혼여행 갔을 때 보내줬어요. Nung nag-honeymoon sila, nagpadala pa ako ng congratulatory card sa kanila. 두 분에게 God bless you. May God bless you both, sabi ko. 그러고 진짜 많이 울었거든요. At ako'y humagulgol. 근데 그 눈물이 전부 다이아몬드가 됐어요. At lahat ng luha na yon ay naging diamond sa buhay 그걸 ko. 통해서는 하나님을 만났단 말이에요. Dahil doon nakilala ko ang Diyos. 예, 알겠습니까? Okay po ba? 그래서 저는 누구도 리젝트하지 않습니다. Kaya ako, hindi ako nagre-reject kahit kanino. 자, 저는 제가 이 요셉을 보면서 딱 추락을 했는데 Kung masdan ko si Jose, nag-crash na siya eh. 그곳에 술 맡은 관원장이 있었단 말이에요. Pero doon nakaabang pala ang katiwala ng Saro. 여러분 이거는 퍼즐이에요. 퍼즐. Ito po ay parang puzzle. 알겠습니까? Okay po ba? 총리가 되기 위한 퍼즐이란 말이에요. Puzzle, way to become the minister, prime minister, gobernador. Di ba? 그러면 이 총리가 되려면은 애굽의 총리가 되려면 가나안 땅을 떠나서 애굽에 와야 돼요. Para maging gobernador ng Ehipto, kailangan mo nang umalis sa Kanaan at makarating sa Ehipto, no? 예, 그 일을 누가 했느냐 하면 형들이 했어요. Sino ang ginamit para sa mission na ito? Mga kuya. 근데 이 요셉이 그 가정 총무로 있으면은 술 맡은 관원장을 못 만나요. Kaso kung house manager lang si Jose, never niya mamimit ang katiwala ng Saro. 이 요셉이 감옥에 가야 술 맡은 관원장을 만난단 말입니다. Si Jose, kailangan munang makulong para makilala niya ang katiwala ng Saro. 그럼 보디발과 보디발 아내 중에서 요셉이 감옥에 가는데 가장 도움을 준 사람이 누굽니까? At sino ang may malaking ambag sa pagkakulong ni Jose? Si Potiphar o yung asawa niya? 그 여자가 있어요. Yung babae. This Mission Impossible을 한 여자예요. Babae ang gumawa ng Mission Impossible. 이게 굉장히 어려운 미션이에요. Napakahirap yung mission na ginawa niya. 좀 심하게 하면은 죽여버릴 수가 있고, Na pagka sumobra ay pwede siyang mamatay. 좀 약하게 하면 풀려날 수가 있는데, And then pagka masyadong soft, pwedeng makatakas naman si Jose. 죽이지도 말고 감옥에 나오지도 말고 딱 감옥에 딱 처박는 거 이거 진짜 쉽지 않은 일이에요. Pero kita nyo, binintangan niya in a way na hindi pinatay si Jose, hindi din siya pinakawalan, saktong nakakulong lang dapat sa kulungan. 이 어려운 일을 그 여자가 해냈어요. Ang mahirap na mission na ito ay ginawa ng babaeng yun. 예, 그 여자는 정말 신실한 하나님의 일꾼이었어요. Kaya ang babaeng ito ay napakatapat na lingkod ng Diyos. 그래서 그 요셉을 딱 술 맡은 관원장 앞에 딱 갖다 놓은 거예요. Para ang si Jose ay humarap sakto sa harapan ng katiwala ng Saro. 그래요, 안 그래요? Ganun ba o hindi? 보디발은 하나님의 뜻에 가장 방해한 사람. Si Potiphar, ang pinakamalaking sagabal sa Diyos noon. 하나님의 뜻을 가장 정확히 이룬 사람이 그 보디발의 아내인 Ang 거예요. pinaka-eksaktong tumupad sa kalooban ng Diyos ay ang asawa pa ni Potiphar. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? 자, 만약에 이 술 맡은 관원장이 감옥에서 나오자마자 Kung ang katiwala ng Saro, pagkalaya ng pagkalaya sa kulungan, 요셉을 감옥에서 풀어줬다고 해봅시다. sabihin natin, pinakawalan niya rin ang inosenteng si Jose. 그러면은 바로 왕이 꿈을 꾼 것은 앞으로 몇 년 뒤인데 2년 뒤인데 Kung ganon, ang pananaginip ni Haring Faraon ay mangyayari pa 2 years later, di ba? 만약에 2년 전에 요셉을 꺼내줬더라면 Kung 2 years ago pa lang nakalaya na si Jose,
요셉이 애굽에 있었겠느냐? Mananatili pa kaya sa Ehipto si Jose? 예, 요셉이 아마 가나안 땅 돌아가지 않았겠어요. Hindi kaya umuwi na si Jose sa Kanaan? 바로 왕이 꿈을 꿨을 때 Nang 요셉을 nanaginip, 찾지 못했을 것입니다. nang nanaginip si Haring Faraon, for sure hindi nila mahanap si Jose. 여러분, 이 요셉을 2년 동안 감옥에 잡아놔야 되는 것입니다. Mga kapatiran, si Jose ay kinakailangan makalimutan for another 2 years sa kulungan. 자, 이 일을 누가 했냐면 술 맡은 관원장이 했습니다. Sino ang ginamit para sa trabahong ito? Ang katiwala ng Saro naman. 술 맡은 관원장은 요셉을 배신한 게 아닙니다. Katiwala ng Saro, hindi niya tinraidor si Jose. 예, 그 배신함이 요셉을 감옥에 붙잡았던 Ang 것입니다. pagtatraidor niya, ang nagpanatili kasi sa kanya sa kulungan. 그래요, 안 그래요? Tama po ba? Hindi. 그래서 바로 왕이 꿈을 꿨을 때 이 술 맡은 관원장이 요셉을 바로에 소개하지 않습니까? Kaya nang nanaginip sa Haring Faraon, ipinakilala ng katiwala ng Saro sa hari si Jose, di ba? 그리고 요셉은 하루아침에 애굽의 총리가 됩니다. At si Jose ay naging one day gobernador biglaan. 그리고 이 바로 왕의 다음이 됩니다. At naging sumunod lang kay Haring Faraon. 그리고 이 애굽의 양식을 저축합니다. At nagsimulang mag-imbak ng mga pagkain sa Ehipto. 예. 어느 날 총리 관저 이렇게 있는데 Isang araw habang nasa quarter siya ng gobernador, 예, 아내하고 이제 이 옥상에서 이렇게 딱 음료수를 마시고 있는데 kasama ng asawa niya, nag-enjoy ng drinks. 예, 별똥이 하나 휙 지나가는 거예요. Biglang may nahulog na shooting star. 별. Between. 별. No, between? 비투이? Between. 알겠습니까? Okay? 아, 내가 17살 때 Nung 17 years old ako, 내가 별을 봤었지. may nakita akong mga between, di ba? 해와 달과 11별이 나를 위해 절을 했었는데 Araw, buwan, at 11 between ay lumuhod sa akin. 그것은 내가 앞으로 치리자가 되는 그런 하나님의 뜻이었는데 Yun pala, ang kalooban ng Diyos na gawin akong gobernador palang araw. 아, 내가 애굽의 총리가 됐구나. Ako ngayon ay gobernador na ng Ehipto. 요셉이 깜짝 놀란 Si 거예요. Jose ay nagulat. 그리고 자기 지나온 삶을 뒤돌아봤어요. At saka binalikan niya ang naging buhay niya. 예, 그 세월이 주마등처럼 아주 빠르게 지나갔는데 At ang lahat ng nangyari ay mabilis niyang naalala. 거기에 보이는 링크들이 보였어요. Doon nakita niya ang mga connecting points. 예, 거기서 가나안에서 애굽, 애굽에서 보디발의 집, 보디발에서 감옥, 감옥에서 총리 관저. Mula sa Kanaan to Ehipto, Ehipto to Bahay Potipar to kulungan, kulungan to bahay ko ngayon sa bilang gobernador. 하나님이 나를 이렇게 이끄셨구나. Ganito pala ako ginabay ng Diyos. 그럼 내가 어떻게 이곳까지 왔지? Paano kaya ako nakarating hanggang dito? 아, 형들이 나를 애굽에 보냈구나. Ang mga kuya ko pala ang naghatid sa akin hanggang 아, Ehipto. 그거는 형들이 아니라 하나님이셨구나. Kung gano'n, hindi pala si mga kuya ang gumawa nun, kundi ang Diyos. 아, 나를 감옥에 보낸 것은 그 여자가 아니었구나. Ang nagpakulong sa akin sa kulungan ay hindi pala ang babaeng yon. 그것은 하나님이었구나. Yon ay Diyos pala. 나를 배신한 것이 아니었구나. Hindi niya pala ako tinraidor. 이 술 맡은 관원장은 하나님의 때를 기다린 것이요. Ang katiwala ng Saro ay naghintay lang pala sa kapanahunan ng Diyos. 결국 사람이 이렇게 한 것이 아니라 In the end, hindi pala tao ang gumawa nito, 하나님이 이렇게 하신 것이요. kundi ang Diyos pala ang gumawa nito. 아멘. Amen? 제가 한국에 가서 연수를 받았습니다. Nung ako ay tinawag sa Korea for retraining, 그래서 좀 제가 이제 간섭을 받았는데 ako ay pinapagalitan noon. 그 이제 수양회 가서 겨울에 수양회를 갔는데 Noon umattend ako ng winter retreat. 눈이 내렸어요. Nag-snow. 굉장히 추운 겨울이었어요. Malamig ang winter noon. 17년 만에 겨울을 처음 맞이했어요. After 17 years, nakaramdam ako ng winter muli. 그런데 이제 목사님께서 좀 저한테 화를 내셔서 Noon si pastor, nagalit siya sa akin. 이제 그 수양관에 못 들어오게 하셨어요. Hindi niya ako pinapasok ng premise ng 그래서 이제 retreat. 별관에 가서 이제 제가 이제 이 보일러 화목 보일러를 떼고 있었거든요. Kaya pumunta ako sa kabilang building
And then sa boiler room, ako ang nagsisiga ng kahoy para painitin ng mga 근데 kwarto. 거기 어떤 이제 젊은 목사님이 계셨어요. Noon, merong isang batang pastor. 저는 처음 보는 목사님이셨어요. First time ko nang makita ang pastor na yun. 우리 여기 김진은 전도사님 정도 되는 그렇게 젊은 아주 전도사님이었어요. Siguro kasing bata ni Pastor Jinan na sobrang batang pastor. 저를 딱 보더만 Pagkakita niya sa akin, 지금부터 제가 박 목사님과 같은 마음으로 후원해 드리겠습니다. 딱. mula ngayon, ito-training po kita, dala ng parehong puso ni Pastor Park. 그래서 제가 딱 격려했어요. Kaya sabi ko, yes sir. 그리고 그분이 막 나한테 정말 좀 이렇게 심하게 했어요. At simula nun, sobra akong minaltrato ng pastor na yun. 막 손이 다 동상에 걸렸어요. Nagkaroon ng frostbite sa mga kamay ko. 그리고 하루에 2시간씩 세워놓고 정신교육도 받았어요. And then 2 oras sa isang araw akong pinapatayo at pinapagalitan niya. 저는 박 목사님에 대해서는 섭섭하지 않았는데 Hindi ako nagtampo tungo kay Pastor Park. 그분에 대해서는 제가 되게 섭섭했어요. Pero doon sa batang yon, sobra akong 제가 nagtampo. 그때 막 이를 갈았어요. Nung panahon na yon, nangalit ang ngipin ko 그래 내가 절대 도망 안 간다. na hindi ako tatakas sa misyon na ito. 내가 이거 견뎌낸다. At titiisin ko lahat ito 언젠가 내가 네가 연수원에 가는 걸 보리라. para masubaybayan balang araw na ikaw naman ang training. 그래가지고 내가 막 속으로 욕을 많이 했어요. Nasa loob ko, minura ko siya ng madalas. 막 그분이 막 할 수 있는 건 다 했던 것 같아요. Lahat ng mura din kasi sinabi niya rin sa akin. 그분은 내가 이제 끝났다고 생각한 것 같아요. Inakala niya siguro katapusan ko na noon. 근데 제가 부활해 버렸어요. Kaso, nag-resurrect ako eh. 그래서 큰 교회 갔어요. Pumunta ako isang araw sa malaking 근데 simbahan. 그분은 내 옆에 조그만 교회 목사님이셨어요. At siya ay pastor lang ng bulilit na simbahan. 아, 드디어 복수의 날이 왔다. Sakto, time for revenge. 근데 참 신기한 일이 있었어요. Pero alam niyo kung ano ang kahanga-hanga? 그 목사님을 만나기 전에 하나님 내 마음을 바꿔줬어요. Bago ako makapagganti sa pastor na yon, may binago ang Diyos sa puso ko. 하나님이 이 요셉에게 했던 일을 저에게도 했어요. Ginawa muna ng Diyos ang ginawa niya kay Jose sa buhay ko rin. 제 마음에 그 목사님이 나한테 그렇게 한 게 아니구나. Nagkaroon ako ng puso na hindi pala ang pastor na yon ang gumawa noon sa akin. 하나님이 그분을 통해서 나에게 의를 깨뜨리셨구나. Sa pamagitan niya, ang Diyos pala ang nagpadurog ng katwiran ko. 예, 그분이 나를 똑바로 못 쳐다보더라고. Nung nag-recover ako, hindi niya na ako matignan-tignan. 예, 그래서 제가 불렀어요. At tinawag ko siya, 한탄하지 마소서. huwag mong sisihin ang sarili mo. 그것은 당신이 한 게 아니라 하나님이 하신 거다. Pagkat hindi ikaw ang gumawa noon, kundi 내가 ang Panginoon. 너무 의가 많고 고집이 세니까 Sobrang tigas ng ulo ko at dami ng katwiran ko. 목사님을 통해서 하나님이 나를 무너뜨리신 거다. Ang Diyos ang nagpabagsak sa akin sa pamagitan ninyo, Pastor. 그래서 우리 앞으로 자주 만나서 같이 일합시다 그랬어요. Kaya madalas po tayo magkita and keep in touch, 우리 Pastor. 지역에서 제가 그분하고 제일 많이 일을 했어요. At sa region namin, siya ang nakatrabaho ko ng pinakamadalas simula noon. 그분도 되게 좋아하시더라고요. Siya rin ay sobrang nagalak. 그래가지고 그분은 지금 저보다 훨씬 큰 교회에서 사역하고 있어요. Siya ngayon, nagmiministro na sa simbahang mas malaki na kaysa simbahan ko. 저보고 막 윤 목사님 막 그래요. Kaya pag nakikita niya ako, Pastor yun, tuwang-tuwa siya. 지가 한 걸 다 잊어버린 거야. Nakalimutan na ata lahat ng pinagawa niya sa akin. 근데 내 마음에 그 목사님에 대해서 조금도 섭섭한 마음이 없어요. Pero sa puso ko nga, wala nang natitirang kahit konting tampo tungo sa kanya. 여러분 그분은 그냥 자동차예요. Siya ay sasakyan lamang. 그분을 그렇게 쓰신 분이 하나님이었다. Ang nagmaneho sa kanya noon ay ang Diyos. 그분은 나를 굉장히 신령하게 만들어줬어요. Siya ang naggawa sa akin na sobrang spiritual. 오늘 제가 이 자리에 설 수 있는 것은 그분의 은혜예요. Ang dahilan ng pagtayo ko ngayon dito ay dahil sa biyaya niya noon. 아멘. Amen? 그 필리핀 자매가 나를 버렸기 때문에 저는 오늘 이 자리에 있을 수 있었던 거예요. Dahil nabasted ako ng Pinay na yon noon, kaya ako nakatayo dito ngayon. 네.
그 자매는 나에게 상처를 주고 교회를 떠났어요. Sinaktan niya ang puso ko at siya ang umalis ng iglesia. 나는 상처를 이기고 필리핀 교회에 돌아왔다. Ako naman dahil sa sakit na kanyang dinulot ay bumalik sa iglesia. I love not Filipina, I love Philippine Church. I love not Filipina, I love Philippine Church. 아멘. Amen. 여기 자매님들도 사랑합니다. Pati mga Filipino sister, mahal ko rin kayo. Except her. Maliban sa kanya. 농담입니다. Biro lang ha. 난 필리핀에 미워하는 사람이 없어요. Wala akong hate sa Pilipinas. 예, 저는 이 필리핀이 나에게 준 건 다 복이라고 믿어요. Para sa akin, pagpapala ang dinulot ng Pilipinas. 예, 어차피 며칠 뒤에 떠날 거니까 Uuwi din naman ako after ilang araw, di ba? 하고 싶은 말 다 하고 떠나야지. Sabihin ko na lahat ng pwede kong sabihin. Alis din naman ako eh. 알겠습니까? Okay? 자, 여러분 어리석은 사람은 마음에 하나님이 없다고 합니다. Mga kapatiran, ang mangmang ay nagsasabi daw, walang Diyos. 여러분 박옥수 목사님 우리한테 이런 말씀하셨습니다. Mga kapatiran, sabi ni Pastor Oxo Park sa amin, 어떤 것도 인간적으로 받지 마라. wag mong tanggapin ang anumang pangyayari ng makatao. 모든 것을 하나님을 인정해라. Sa lahat ng bagay, kilalanin mo ang Diyos. 하나님이 너를 인도하실 것이다. At ikaw ay gagabayin ng Diyos. 여러분 이 세상에 우리에게 상처를 줄 수 있는 사람은 아무도 없습니다. Mga kapatiran, wala po kahit sino sa mundong ito ang makakasakit sa inyo. 예수 안에는 죄도 없지만 Sa loob ni Jesus, wala ding kasalanan. 예수 안에는 어둠도 없고 Sa loob ni Jesus, wala ding kadiliman. 예수 안에는 미움도 없고 Sa loob ni Jesus, wala ding poot. 예수 안에는 슬픔도 없고 Sa loob ni Jesus, wala ding kalungkutan. 예수 안에는 부족함도 없고 Sa loob ni Jesus, wala ding kakulangan. 병도 없습니다. Wala ding sakit. 알겠습니까? Naintindihan niyo po ba? 예수 안에는 예수만 있습니다. Sa loob ni Jesus, Jesus lang ang meron. 알겠습니까? Okay po ba? 자, 여러분이 예수님과 마음을 같이 하면 Kung pagtugmain niyo ang puso niyo kay Jesus, 여러분이 예수입니다. kayo si Jesus. 작은 예수. Maliliit na Jesus. 나는 죽고 Ako ay patay na. 내 안에 예수님이 사셨으면 At si Jesus ang buhay sa loob ko. 껍데기는 나지만 Balat ay ako man, 내 속은 예수 아닙니까? ang loob ko ay Jesus naman. 제 Diba? 이름은 Ang pangalan ko 윤예수입니다. ay Yun Jesus. 아멘. Amen? 그죠? Diba? 자, 그래서 여러분 이제 나로 살지 말고 Kaya wag ka nang mabuhay gamit ng ako, 예수로 살면 된다. kundi mabuhay sa pamagitan ni Jesus. 아멘. Amen? 자, 우선은 이 요셉이 고생하는 것 같고 At sa ngayon, mukhang nagdudusa si Jose. 이 요셉이 정말 추락하는 것 같고 Mukhang nagka-crash na si Jose. 요셉이 뭔가 안 풀리는 것 같지만 Mukhang nabubuhol na ang buhay ni Jose. 그 모든 것은 합력하여 선을 이룬다 이 말입니다. Ngunit lahat ng ito ay pagsamasamahin at tutupad ng katuwiran. 알겠습니까? Okay po ba? 여러분이 구원을 받았다는 것은 Ang inyong kaligtasan, 여러분이 하나님의 계획 안에 들어왔다는 것입니다. ibig sabihin, pumasok na kayo sa loob ng plano ng Diyos. 여러분 한국에 현대 자동차가 있습니다. Sa Korea may Hyundai Motors. 현대 자동차에 가면은 이렇게 컨베이어 벨트가 있어요. Ang Hyundai Motors, meron silang conveyor belt sa planta. 예, 여러분 기회 되면 한번 가보세요. Pumunta kayo pag nabigyan ng 그럼 chance. 처음에 철판 하나가 툭 떨어져요. Sa una, may babagsak lang isang steel plate. 아무것도 없어요. Walang kahit ano. 근데 쭉 옮겨가면 Pero pagka dumaan konti sa conveyor belt, 큰 프레스가 꽉 눌러요. may malaking press na hahampas sa kanya. 그래서 모양을 만들어요. At magkakaroon ng mold. 그리고 또 다음 단계로 가요. Papunta sa susunod na step. 예, 그러면 또 거기 엔진이 딱 올라가요. At mapapatungan ng engine ang 또 좀 ilalim. 가면은 At maya-maya, 기아 박스가 딱 올라가요. gearbox ay papasok. 그리고 핸들이 At 올라가고 madadagdagan ng manubela. 문이 달리고 Sasara ng pinto. 헤드라이트가 딱 장착. Kakaroon ng mga headlights. 그렇게 30분쯤 돌면 After 30 minutes ng paglalakbay, 멋있는 살룬카가 나와요. may lilitaw na
poging salon car. 제니시스, 그랜저, 소나타 뭐 이런 게 나와요. Either Genesis, Grandeur, Sonata. 그러면 lalabas. 이제 마스터 키로 부릉부릉해서 Gamit ng master key, bubuksan ang engine. 바닷가로 가요. And then mag-drive papuntang dagat. 그래서 현대차가 필리핀에 오는 거예요. Kaya ang mga Hyundai Motors ay dumarating sa Pilipinas. 메이드 인 코리아. 딱. Made in Korea. 알겠습니까? 나인tindihan nyo? 자, 여러분은 Kayo rin po 하나님의 계획이라는 컨베어 벨트에 올라간 거예요. ay nakapatong na sa conveyor belt ng Diyos na tinatawag na plan of God. 지금 아무것도 없어도 Kahit walang kaano-ano sa inyo ngayon, 믿음도 없고 말씀도 모르고 또 정말 담대함이 없어도 walang pananampalataya, walang alam sa salita, wala man lang lakas na loob, 여러분이 교회 안에서 ngunit sa loob ng iglesia, 여러분이 그냥 시간을 보내면 kung lumipas lang ang oras, 여러분이 이 컨베어 벨트 하나님의 계획이라는 컨베어 벨트를 따라가기 때문에 kayo ay susunod ayon sa direksyon ng conveyor belt ng Panginoon. 때가 되면 Pagdating ng panahon, 하나님 여러분에게 말씀도 주고 bibigyan kayo ng Diyos ng salita 믿음도 주고 at ng pananampalataya 담대함도 주고 at ng lakas ng loob 열매도 줘서 at ng bunga din 여러분에게 향하신 하나님의 뜻을 다 이루신다 이 말입니다. upang matupad ang lahat ng pinlano ng Diyos sa buhay ninyo. 아멘. Amen? 자, 빌립보서 1장 6절을 보세요. Tingnan niyo po Philippians chapter 1 verse 6. 빌립보서 1장 6절에 Philippians chapter 1 verse 6. 자, 여기 보면은 이런 말씀이 있어요. May ganito pong salita dito. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 너희 속에 착한 일 시작하신 이가 그리스도 예수에 나게 이루시 우리가 확신하노라. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. 자, 이 착한 일은 구원을 말하는데 Ang mabuting gawa dito ay tumutukoy sa kaligtasan. 여러분 속에 착한 일을 시작하신 분은 하나님이세요. Ang nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay ang Diyos. 근데 이 하나님이 그리스도 예수 안에 이루실 줄 우리가 확신한다 그랬어요. Pero sinabi daw na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. 자, 이 확신하는 것은 빌립보 교회 성도들이 아니에요. Ano ibig sabihin na lulubusin? Hindi ito tumutukoy sa mga kapatiran sa Filipo. 하나님의 종 사도 바울이에요. Ito ay tumutukoy sa lingkod ng Diyos na si Apostol 자, Pablo. 오늘 우리 새벽에 김성경 선교사님 우리 간증을 들었어요. Kaninang madaling araw narinig natin ang patotoo ni Pastor Kim Song-gyong, di ba? 계속 목사님 저 이거 못해요, 건축 못해요 그랬지만 Pastor, hindi ko po kaya, hindi ako marunong mag-construction. Ilang beses sinabi, 가서 해. gawin mo. 하나 일하셔. Kikilos ang Diyos. 가서 해. Gawin mo. 하나 일하셔. Kikilos ang Diyos. 못해요. Hindi ko po kaya. 하나 일하셔. Kikilos ang Diyos. 김성경 선교사님은 믿음이 없을지라도 Si Missionary Kim Song-gyong, kahit siya walang pananampalataya, 박옥수 목사님 마음속에 이 일이 이루어지는 믿음이 있었기 때문에 ngunit sa puso ni Pastor Park ay may pananampalataya para matupad ito. 오늘 말라이 교회 예배당은 그렇게 완공된 것입니다. Kaya ang Malawi Church sa kasalukuyan ay tapos na ang construction. 아멘. Amen? 그러면 그 말라이 예배당은 누가 지었느냐? Kung gano'n, sino ang nagtayo ng Malawi Church? 김성경 선교사님이 지은 게 아니라 Hindi si Pastor Kim Song-gyong ang nagtayo. 종이 지으신 거예요. Ang lingkod ang nagtayo. 그 종의 말씀이 하나님이 그 예배당을 지었다는 Ang 것입니다. salita ng lingkod na binigay ng Diyos ang nagtayo. 아멘. Amen? 여러분 어떤 우리가 일을 할 때 Sa pagtatrabaho natin, 일이 어려울 때도 있고 불가능해 보일 때도 있지만 minsan mukhang mahirap, minsan mukhang lugi sa 그 mga trabaho. 일이 되고 안 되고는 Ngunit ang katuparan ng trabaho o hindi 내가 가진 조건에 달린 것이 아니라 ay hindi nakasalalay sa anumang kondisyon ko, 그 일을 누가 시작했었느냐. kundi sino ba ang nagsimula ng 이 일을 trabaho ito. 시작하신 분이 하나님이냐 사람이냐. Ang nagsimula ng bagay na ito ay Diyos ba o 이 tao? 일이 사람으로 말미암아 시작되었다면 Kung tao ang nagsimula nito, 그것은 무너질 수밖에 없지만 yun ay siguradong 이 babagsak. 일이 여호와로 말미암아 됐다면 Ngunit kung ito ay sa pamagitan ng Diyos nagsimula, 그 일은 하나님이 반드시 이루신다 이 말입니다. ang trabaho ito ay siguradong tatapusin ng Diyos.
하나님은 알파와 오메가고 Ang Diyos ay Alpha at Omega. 처음과 나중이고 Simula at wakas. 여러분 하나님은 여러분 없을 때 천지 창조를 다 이루신 분이기 때문에 Nang wala pa tayo dito, tinapos na ng Diyos ang paglikha sa sanglibutan. 이제 이 일의 주역은 여러분이 아니라 Kaya ang bida sa trabahong ito ay hindi kayo. 여러분은 빠지고 Matanggal muna kayo 여러분 속에 이 일을 시작하신 하나님이 이 일을 이루셔야 된다. at ang Diyos na nagsimula ng trabaho sa loob ninyo ang siyang dapat tumupad sa bagay na ito. 필리핀 교회를 누가 시작했냐? Sino ba ang nagsimula sa iglesia sa Pilipinas? 예, 남교회 목사님이 하신 게 아닙니다. Hindi si Pastor Nam ang nagsimula dito. 예, 제가 분명히 봤습니다. Nakita ko mismo, 예, 김영주 선교사님이 하신 것도 아닙니다. hindi rin si Pastor Kim ang nagsimula dito. 그러면 제가 했느냐? Ako ba kung ganon? 예, 저는 울며 갔습니다. Umuwi nga akong umiiyak eh. 자, 이곳에 일을 하신 분은 하나님이십니다. Ang nagsimula ng trabaho dito ay ang Diyos. 자, 이 필리핀에 일을 하신 하나님께서 Ang Diyos na kumikilos ngayon sa Pilipinas 필리핀 교회를 그리스도 예수의 나이가 이루실 것을 확신합니다. ay sinisigurado kung tutuparin ng Diyos ang lahat ng kalooban sa pamagitan ng iglesia sa Pilipinas. Not by you, Not by you, only by God. only by God. 아멘. Amen? 여러분 없어도 일이 됩니다. Kahit wala kayo, gagana pa rin 필리핀 yan. 교회 여러분이 없어지면 어떤 일이 생기지 않습니까? Alam niyo po ba kung ano mangyayari pag nawala kayo sa simbahan? 문제가 다 없어집니다. Mawawala din yung problema. 여러분은 일을 하는 사람이 아니라 일을 만드는 사람들이거든요. Hindi kayo mga worker, kayo yung gumagawa ng i-work. 우리 남계원 목사님과 사모님 너무 많이 늙으셨어요. Nakita ko si pastor na asawa niya, ang tatanda na nila. 머리가 Oh, 하얘졌어요. kita niyo mga buhok niya, puti na oh. 우리 남계원 목사님은 한국 목사님 중에 최고 잘생긴 분이에요. Alam niyo ba, isa si Pastor Nam sa pinakagwapong pastor sa Good News Mission? 저분을 저렇게 만든 분이 여러분들이란 말입니다. Pero kayo ang nagpaputi sa buhok niya. 나쁜 사람들. Mga masasamang tao. 예, 웃으면 복이 옵니다. Tumawa kayo para pagpalain. 자, 2장 13절을 보겠습니다. Chapter 2, verse 14. 13. 자, 여기 빌립보 2장 13절에 보면은 Philippians chapter 2, verse 13. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. 자, 여러분 안에서 행하시는 분이 누구라고요? Sino daw ang gumagawa sa inyo? 하나님. Diyos. 예? 자, 여러분 안에서 행하시는 분은 사람이 아니라 하나님이란 Ang 말입니다. gumagawa sa inyo ay hindi daw tao, kundi Diyos. 아까 링컨 학생들이 있는데 Kanina yung mga Lincoln student. 예, 저도 링컨 학교 교장을 2번 해봤어요. 2 beses din kasi ako nag-principal ng Lincoln School. 그럼 막 그 학생 중에서 굉장히 액티브한 학생들도 있고 May mga estudyante aktibong-aktibo. 굉장히 이렇게 힘없는 학생들도 있어요. May mga matatamlay din palaging estudyante. 한 번씩 제가 이제 상담을 하면은 Minsan kinoconsult ko sila. 어떤 학생들 하나님 목사님 May mga estudyante nagsasabi, Pastor, 내 친구들은 다 꿈도 있고 계획도 있고 비전도 있는데 yung mga kaibigan ko may pangarap, may pag-asa, may vision sa buhay. 저는 꿈도 비전도 없어요. Pero ako po, wala man lang pag-asa, walang pangarap, wala 그냥 din 밥만 vision sa 먹고 buhay. 삽니다 그래요. Nabubuhay lang ako dahil sa pagkain. 여러분 중에 그런 학생 있습니까? Meron bang ganong estudyante sa inyo? 있어요? Meron ba? 없어요? Wala? 그 제가 그런 학생들 꼭 물어봅니다. Lagi ko tinatanong yung mga estudyanteng yun, 그래 너는 구원 받았나? ligtas ka na ba? 네, 구원은 받았습니다. Ligtas naman na po. 그래 구원은 누가 해줬어? Sino ang nagligtas sa'yo? 네, 하나님이 저 구원해 Ang 주셨어. Diyos po ang nagligtas sa akin. 네 안에서 행하시는 분은 하나님이야. Ang gumagawa sa iyo ay ang Diyos. 때가 되면 하나님이 너에게 뜻을 두시고 Pagdating ng panahon, itatalaga ng Diyos ang kalooban niya sa iyo 그리고 너에게 소원을 주시고 at bibigyan ka niya ng kanyang good pleasure, mabuting kalooban. 알겠습니까? Okay? 예, 하나님께서 때가 되면은 너에게 그의 뜻을 따라서 하나님이
그의 소원을 두고 행하게 하신다. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good 예, pleasure. 하나님 여기서 뜻도 주시고 소원도 주시고 행하게도 하신다는 거예요. Bibigyan ka na nga ng Diyos ng will, ng good pleasure. 자, 하나님은 내가 뜻을 줄 테니까 네가 소원을 가져라 이렇게 말하지 않아요. Hindi niya sinabi na, okay, bigyan kita ng will, ikaw na magtapos ha. 예, 하나님은 내가 뜻과 소원을 줄 테니까 행하는 건 네가 해라 이렇게 하지 않으세요. Sabi ng Diyos, sige, ako magbibigay sa iyo ng pagnanasa, paggawa at mabuting kalooban, pero ikaw yung gumawa ha. Hindi ganun ang Diyos. 하나님은 뜻도 내가 주고 소원도 내가 주고 행하는 것도 내가 줄게 이러시는 거예요. Sabi ng Diyos, ako ang magbibigay ng pagnanasa, maging ang paggawa, maging ang mabuting kalooban, ako lahat ang magbibigay. 우리는 아무것도 안 합니까? Wala akong gagawin, Panginoon? 아무것도 할 거 없어요. Wala nga, oh. 뭐를 할 수 있는데요? Anong pwede kong maambag? 예? Ano? 여러분이 도대체 뭐를 할 수 있습니까? Ano po bang pwede ninyong maambag? 자, 하나님이 때가 되면 Pagdating ng panahon, 여러분을 구원하신 하나님께서 ang Diyos na nagligtas sa inyo noong isang araw 여러분을 향한 뜻이 있고 ay may kalooban sa bawat isa sa inyo. 하나님이 여러분의 그 소원을 주시고 Nabibigyan kayo ng pagnanasa 행하게 하신다는 것입니다. at siya rin ang gagawa. 제가 그래요. 그 학생들한테 Sinasabi ko sa mga estudyanteng yun, 꿈은 두 가지 꿈이 있는데 may dalawang klaseng pangarap. 하나님이 주시는 꿈이 있고 Ang pangarap na bigay ng Diyos 땅에서 만들어지는 꿈이 at 있다. ang pangarap na ginawa mula sa lupa. 땅에서 만들어지는 꿈은 Ang pangarap dito sa lupa 대부분 사람들의 욕망에 의해서 만들어진다. usually ay nagmumula sa pagnanasa ng mga tao. 예, 그런 꿈은 다 무너진다. Lahat ng mga pangarap na yun ay babagsak din. 자, 너는 꿈을 가질 필요가 없다. Ikaw hindi mo kailangan pilitin magkaroon ng pangarap. 꿈이 없는 자에게 꿈을 주시는 분이 하나님입니다. Ang Diyos kasi ang tagabigay ng pangarap sa taong walang pangarap. 길이 없는 자에게 길을 주시는 분이 하나님이고 Ang Diyos ang nagbibigay ng daan sa taong walang daan. 생명이 없는 자에게 생명을 주시는 분이 하나님이고 Ang Diyos ang tagabigay ng buhay sa walang buhay. 소망이 없는 자에게 소망을 주시는 분이 하나님이고 Ang Diyos ang tagabigay ng pag-asa sa walang pag-asa. 아무것도 할 것이 없는 자에게 일을 하시는 분이 하나님입니다. Ang Diyos ang kumikilos sa taong walang anumang dapat 하나님이 gawin. 주신 꿈은 이루어진다. Ang pangarap na bigay ng Diyos ay matutupad. 요셉을 봐라. Tingnan mo si Jose. 요셉 뭘 했느냐? Ano ang ginawa ni Jose? 아무것도 안 했지만 Wala siyang ginawa. 하나님 그에게 뜻을 주셨고 Nagbigay ang Diyos sa 그에게 kanya ng 소원을 kalooban 주시고 at nagbigay ng paggawa sa 결국 kanya. 이스라엘 백성들을 구원하지 않느냐. At dahil dito linigtas niya ang mga Israelita, di ba? 아멘. Amen? 자, 여러분들 꿈이 없어도 됩니다. Mga kapatiran, kahit wala kayong pangarap, okay lang. 여러분에게 일을 시작하신 분이 하나님이라면 Ang Diyos na ang nagsimula ng trabaho sa buhay ninyo, 하나님 여러분에게 꿈을 주십니다. kung ganun bibigyan kayo ng Diyos ng pangarap. 여러분이 하나님의 뜻을 만드는 게 아니라 Hindi kayo ang nag-iimbento ng pangarap. 하나님이 여러분에게 뜻을 갖고 계십니다. Ang Diyos ay may kanya-kanyang pangarap para sa inyo. 여러분이 일하려고 막 결심해야 되는 것이 아니라 Hindi ninyo kailangan magsikap, magtrabaho. 하나님이 일을 하게 하신다 이 말이에요. Kundi ang Diyos ang magpapatrabaho sa inyo. 아멘. Amen? 요셉이 총리 되려고 각오하고 결심해서 된 게 아니지 않습니까? Si Jose, maging gobernador, pag nagsikap siya, hindi mangyayari yun. 하나님이 하게 하시니까 한 것입니다. Dahil pinayagan ng Diyos mangyari, kaya siya nangyari. 알겠습니까? Naintindihan niyo po ba? 저는 93년도 2월에 필리핀에 처음 왔습니다. 1993, February, first time ko nakarating sa Pilipinas. 저는 필리핀에 오려고 꿈도 안 꿨습니다. Ni minsan hindi ko man lang pinanaginipan na dumating sa Pilipinas. 하지만 어느 날 제가 목사님 말씀을 들었는데 Isang araw habang nakikinig ng mensahe ni Pastor, 목사님이 이런 말씀하셨습니다. sabi ni Pastor, 여러분은 믿음으로 살고 싶습니까? nais niyo po bang mabuhay sa pananampalataya? 예. Opo. 하나님은 여러분 믿음으로 살기를 원하시겠습니까? Nais kaya ng Diyos na mabuhay kayo sa pananampalataya? 예. Opo. 근데 왜 여러분 믿음으로 못 삽니까? Eh bakit hindi kayo nabubuhay sa 그래서 pananampalataya? 그걸 모르겠습니다. Kaya nga po eh. 자, 제가 믿음으로 사는 걸 가르쳐 드릴까요? Gusto niyo ituro ko kung bakit? 예. Opo. 제가 이제 노트를 딱 폈어요. And binuksan niya notebook niya.
여러분이 믿음으로 살고 싶다면 믿음으로 살 수밖에 없는 형편 속에 들어가면 믿음으로 살게 됩니다. 그러더라고요. Kung nais ninyong mabuhay sa pananampalataya, kung pumasok kayo sa environment na wala kayong magagawa kundi mabuhay sa pananampalataya, mabubuhay kayo sa pananampalataya. 그때 제가 Noon, 그거를 못 쓰겠더라고요. hindi ko masulat yun 제 등에서 땀이 쭉 흘렀어요. dahil tumulo ang pawis sa likod ko. 왜냐하면 Kasi 저는 하나님께 믿음으로 살게 될 기도를 몇 년간 했지만 ilang taon akong nanalangin na mabuhay sana ako sa pananampalataya. 믿음으로 살 수밖에 없는 형편에 들어가는 것은 참 두려웠거든요. Pero natakot naman akong pumasok sa sitwasyon na kakailanganin kong mabuhay sa pananampalataya talaga. 그 형편은 분명히 내가 원하는 형편이 아닐 것 Dahil 같아요. alam ko na ang sitwasyon na yun ay hindi ang sitwasyon na gusto ko. 저는 제 삶을 망가뜨리지 않으면서 Gusto ko na hindi nahihirapan ang buhay ko 내가 원하는 것도 하고 내 계획대로 살면서 at magawa ko pa rin ang mga plano ko at mga ambisyon ko sa buhay. 믿음으로도 살고 싶어요. Pero nabubuhay din by faith. 여러분 두 주인을 섬길 수 있습니까? Pwede po ba ang paglingkuran ang dalawang Panginoon ng sabay? 우리 남경희 목사님 저한테 이런 말씀하셨어요. Sabi ni Pastor Nam sa akin, 31년 전에 31 years ago, 나는 우리 윤 형제도 사랑하고 제리 형제도 사랑한다. 윤 형제, 브라더 윤, 브라더 제리. mahal kita, Brother Yun. Mahal ko rin si Brother Jerry. 여기 다이아나 자매도 사랑한다. Mahal ko rin si Sister Diana. 근데 문제가 있다. Pero may problema. 두 형제가 한 자매와 결혼하려고 한다. Dalawang lalaki ang may gusto sa isang babae. 이거는 impossible. Ito ay imposible. 그래요, 안 그래요? Di ba? 자, 자매 하나 정해라. Sister, isa lang ang piliin mo. 자, 우리 자매가 윤 형제를 선택하면 제리 형제 포기한다. 아멘. Say 아멘. Sister, kung si Jerry ang piliin, Brother Yun, suko agad. Amen? Jerry, amen? Okay. 둘이 악수했어요. Nag-shake hands kami. 페어플레이. Fair play ha? 그래서 자매가 딱 선택했어요. Kaya pumili ang sister. 윤, 제리, 제리 딱 선택. Yun, Jerry. Jerry. Pinili niya 윤 si 킥 Jerry. 아웃. Ikaw, kick out. 정말 잘하신 거예요. Good choice. 그거는 하나를 결정해야 돼요. Yun. Diyos ang pumili noon. 알겠습니까? Okay po ba? 나와 예수님을 동시에 따를 수는 없다. Hindi ko pwedeng pagsilbihan si Jesus at ako ng sabay. 자, 여러분이 예수님을 따르고 싶으면 say goodbye to myself. Kung gusto ninyong sumunod kay Jesus, say goodbye to myself. 나를 따르려면은 say goodbye to Jesus. Kung gusto niyo naman sumunod sa sarili ninyo, say goodbye to Jesus. 둘을 따를 수는 없다. Hindi pwedeng both. 계속 싸워요. Maglalaban palagi yan. 저는요 구원은 받았지만 Ako, naligtas na nga, 몇 년 동안 pero for several years, 예수님과 나를 같이 따라갔습니다. si Jesus at ako ay sabay kong sinundan. 신앙은 그렇게 해서 되지 않습니다. Ang spiritual na buhay po does not go that way. 신앙은 나를 버리고 예수님을 따라가는 Ang 거죠. spiritual na buhay ay pagtapon sa sarili ko at pagsunod kay Jesus. 아멘. Amen? 제가 기도를 못 하겠어요. Hindi ako makapanalangin. 며칠 동안 제가 기도 안 했어요. Ilang linggo ako hindi nanalangin. 그리고 제가 하나님께 기도했어요. At nanalangin ako isang araw sa Diyos. 하나님 나에게 그런 형편을 주십시오. 그랬어요. Panginoon, sige, ilagay niyo na ako sa ganong sitwasyon. 그리고 길거리에 딱 전도하러 나갔는데 At nung nangaral ako sa kalsada, 필리핀 사람들을 만난 거예요. may namit akong mga Pilipino noon. 그 사람들을 만났어요. Nung namit ko ang mga taong yon, 우리 마누엘 형제님을 만났단 말이에요. namit ko si Brother Manuel noon. 근데 나는 마누엘 형제를 만났지만 내가 필리핀에 온다고는 꿈에도 생각 못했어요. Namit ko si Brother Manuel noon, pero never kong inisip na makakarating ako sa Pilipinas. 그냥 복음을 전했을 Basta 뿐이에요. nangaral lang ko na ebanghelyo sa kanila. 근데 원래 우리 형제님들이 2년 있기로 했는데 Originally, mga brother na to, 2 years ang contract nila. 마누엘 형제 1년 만에 필리핀 가겠다는 Kasi 거예요. Brother Manuel, isang taon pa lang, uuwi na daw sa Pinas.
그 내가 더 있으라 그랬어. Kaya sabi ko, magstay ka pa. 아, 가야 된대요. Uwi na ako. 왜요? Bakit? 아내하고 자식이 너무 보고 싶대. Miss ko na asawa at mga anak ko. I miss my wife, I miss my wife, my children. my children. 그래서 1년 만에 갔어요. Kaya within a year, umuwi na siya. 가면서 Brother Yun, I invite you 필리핀 그랬어. Pag-uwi niya, brother yun, imbita kita Pilipinas, ha? 그래서 제가 왔어요. Kaya ako dumating Pilipinas. 난 여기 와서 복음 전하는 안 했어요. Hindi ako dumating dito para mangaral ng ebanghelyo. 근데 여기 사람들이 나보고 막 복음 전하래. Pero sabi ng mga tao dito, mangaral ka na ebanghelyo. 그래서 막 복음 전했어요. Kaya nangaral ako ebanghelyo sa mga tao. 그렇게 해서 온 거예요. Ganun kami dumating noong una. 근데 복음을 전하다 보니까 Pero habang nangaral ng ebanghelyo, 제 마음이 뜨거워졌어요. ang puso ko ay uminit. 그래서 제가 코코넛 나무를 잡고 울었어요. Kaya inakap ko ang puno ng niyog at umiyak. 하나님, 내가 평생 이렇게 살고 싶습니다. Panginoon, gusto kong mabuhay ng ganito hanggang mamatay. 전에는 그런 기도를 안 해봤고. Dati, hindi ko naranasan manalangin ng ganun. 근데 정말 하나님 그때부터 내 마음에 복음을 위해 살고 싶은 마음을 주셨어요. Simula nun, na ang Diyos ang nagbigay sa akin ng pusong nais mabuhay sa ebanghelyo. 그리고 하나님은 저를 아프리카로 이끄셨어요. Pero ako ay linipat ng Diyos sa Africa. 그리고 저에게 복음을 전하게 했어요. At doon ako ay nangaral ng ebanghelyo. 아프리카에 박 목사님이 기도를 많이 하셨는데 Si Pastor Park ay nanalangin din na madalas para sa Africa. 하나님이 응답을 하셨어요. At ito ay sinagot ng Diyos. 케냐에 길을 여셨어요. Sa Kenya kami pumunta. 그래서 우리가 케냐에 처음 선교를 시작했어요. Kaya kami ang nagsimula ng mission sa Kenya. 예, 그때 진짜 우리 성도가 한 명도 없었어요. Noon wala kaming ni isang kapatiran. 예, 정말 아프리카 대륙에 한 명도 없었는데 Ni isa sa buong kontinente ng Africa wala noon. 목사님은 하나님 우리에게 아프리카를 주셨다는 거예요. Pero sinabi ni Pastor, ibinigay ng Diyos sa atin ang Africa. 아프리카를 주긴 지금 뭐 새 집도 없는데. Anong ibinigay Africa? Pang-upa mo nga, hindi pa binibigay. 근데 제가 오늘 아침에 이렇게 말씀을 들으면서 Pero habang nakikinig ng mensahe ngayong umaga, 아, 진짜구나. totoo nga talaga. 하나님 말라위도 주셨고 Binigay ng Diyos ang Malawi, 케냐도 주셨고 binigay niya ang Kenya, 유간다도 binigay niya ang 주셨고 Uganda, 탄자니아도 ang 주셨고 Tanzania binigay niya, 모잠비크도 Mozambique 주셨고 binigay niya, 남아공도 주셨고 South Africa binigay niya, 가나, Ghana, 토고, Togo, 코티드부아르, Cote d'Ivoire, 잠비아, Zambia, 감비아, Gambia, 예, 이집트 Egypt, 35개 나라나 주셨어요. 35 African countries binigay sa atin. 아멘. Amen? 예, 지금은 아프리카에서 가장 큰 교회들이 우리 교회들이. Ngayon, ang pinakamalalaking simbahan sa Africa ay mga simbahan natin. 여러분, 믿음은 바라는 것들의 실상이요. Mga kapatiran, ang pananampalataya ay kapanatagan ng ating hinihiling. 보지 못하는 것 증거니 그랬습니다. At ang katunayan ng hindi nakikita. 여기 어디 적혀 있던데. Saan nakasulat nga pala yun? 그렇죠? Di ba? 예, 여기 있네. 그죠? 네, 히브리서 11장 1절 그죠? Di ba? Hebrews chapter 11 verse 1. 응가용 앙 ngayon 바나남 발라타이아 아이 시앙 카파나타간 사 웅아 바가이나 히니 타이 앙 가퉁나양 응마 바가이나 힌디 나키키타. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. nga 헤브레오 11:1 Mga Hebreo 11:1. 맞나? 네. 맞다 그랬어요. Dapat daw eh. 자, 여러분 이게 올해 말씀이에요. Mga kapatid, ito pa ang mensahe ngayong taon. 하나님이 Ang Diyos 필리핀에 일하십니다. ay kikilos sa Pilipinas. 필리핀은 아시아의 최고의 이 선교의 나라가 될 것입니다. Ang Pilipinas, ang the best country to do mission in Asia. 그냥 태국도 날려버리고 Diyan ka lang, Thailand. 미얀마도 제끼고 Lampasan din ang Myanmar. 베트남도 제끼고 Lampasin din ang Vietnam. 필리핀 넘버원. Pilipinas number 1. 이렇게 말할 수밖에 없어요. 저는 여기서. No choice ako magsabi nito. Nasa Pilipinas ako eh. 근데 사실이에요. Pero totoo naman. 알겠습니까? Di ba?
여러분 믿음을 가지세요. Manampalataya po kayo. 뭐 하려고 인상 쓰고 그렇게 괴롭게 지내세요? Bakit ba kayo sumisimahod araw-araw? 알겠습니까? Okay? 여러분이 인상 쓸 일이 뭐가 있습니까? Anong sinisimangutan ninyo? 상처받은 건 난데 Ako nga yung na-hurt eh. 나도 이렇게 웃는데 Ako nga ngumingiti na eh. 여러분도 웃으십시오. Ngumiti din kayo ha? 예, 웃으면 복이 와요. At kayo ipagpapalain. 자, 우리에게는 뭐가 있습니까? Anong meron sa atin? 하나의 약속이 있어요. Pangako ng Diyos. 예, 하나의 약속대로 하세요. Ang Diyos ay gagawa ng pangako niya. 알겠습니까? Okay po ba? 자, 필리핀에 착한 일을 시작하신 하나님께서 Ang Panginoon na nagsimula ng kabutihan sa Pilipinas 그리스도 예수의 나이까 이루실 줄을 확신합니다. ay siguradong pinaniwalaan natin na tutuparin niya ang kalooban ni Jesus. 예, 여러분 모두에게 하나님이 일을 하실 것입니다. Sa inyong lahat, ang Diyos ay kikilos. 아멘. Amen? 그 하나님을 믿으십시오. Manampalataya kayo sa Diyos na iyon. 예, 그 믿음대로 될 것입니다. At mangyayari ayon sa pananampalataya ninyo. 예, 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 하나님 아버지 감사합니다. Panginoon Diyos, salamat po. 오늘 우리에게 이렇게 또 복된 하루를 주시고 Binigyan niyo kami ng masaya at mapalad na araw. 우리 마음에 이런 또 말씀들을 주셔서 At ang salita ay binigay niyo sa puso namin. 우리 마음을 이끌어 주심을 감사합니다. Salamat po sa paggabay sa amin. 자, 이곳에 있는 모든 우리 성도들이 Lahat ng mga kapatiran dito 하나님 계획 안에 있는 줄 믿습니다. ay nasa loob po ng plano ng 하나님 Diyos. 이들 속에 힘있게 일하시고 계시고 Makapangyarihan kayo kumikilos sa loob nila. 우리 필리핀 나라가 이 교회를 통해서 복받을 줄 믿습니다. Naniniwala kami ang Pilipinas ay pagpapalain dahil sa iglesyang ito. 감사를 드립니다. Salamat po. 이 시간 우리 주 예수님의 이름으로 기도했습니다. Nanalangin po kami sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen. 예, 감사합니다. Salamat po.